Good evening everyone. So I am Altea Lorraine Belaro from Batch 4. So yung topic natin ngayon, in August 18, mayroon ka bang sakit o karamdaman? At ito din ay Raised in Glory. At ang scripture po na binahagi sa atin ni Pastor Russell today ay matatagpuan sa 1 Corinthians 15 verse 42 up to 43. So basahin po muna natin yung konsepto ng Raised in Glory. So, it refers to the transformation of our resurrection bodies, which will be glorious, incorruptible, and suited for our eternal reign with Christ. Modeled after the risen Christ, our new bodies will reflect the beauty, strength, and splendor befitting our redeemed status as co-heirs with Him. So, dito po in-explain dito yung magiging itsura ng ating physical body once na tayo ay dinala na sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. So, sabi rin dito na our new bodies will reflect the beauty, strength, and splendor befitting our redeemed status as co-heirs with Him. So, dito po, wala na pong kapintasan or kahit anong bagay na makikita mong negative sa ating physical body na kung saan ang Panginoong Diyos ay talagang pinagplanuhan, talagang tinanggal niya na yung anything na makakapagsabi ng negative feedback or anything na makakapag-degrade ng isang tao dahil once na tayo ay nakatungtong sa bahay ng kaharian ng Panginoon Diyos, ang isa na tayong ganap na taong perfecto and of course anak ng Panginoong Diyos. And the Bible emphasizes the continuity and transformation of our bodies, not the abandonment of the physical but its glorification. The resurrection assures us that death is not the end, but the beginning of our full inheritance in Christ. So, hindi po katapusan ng ating kamatayan. Kumbaga, yun pa lang po yung unang step ng buhay natin, na panghabang buhay na ating makakasama ang ating Panginoong Diyos. Kaya tayo ay hinihikayat palagi na ever since palagi tayong tumanggap sa ating Lord. Lagi natin gawin yung mga bagay na makakapagpasaya sa Kanya. And of course, yung mga bagay na talagang gustong gawin natin na pinag-uutos talaga sa atin ng Lord dahil ito naman ay para sa ating kinabukasan. Nasa ganun ay mas makapiling natin siya na mas patagal sa lupa at hindi niya tayo papabayaan sa araw ng kanyang paghuhukom. Kaya patuloy po tayong mag-worship at i-praise ang ating Panginoon Diyos dahil siya ang nagmamayari sa atin. So that's all everyone. Thank you so much for listening and have a great day ahead for tomorrow. Bye.